nakatakdang pumirma para sa complaint, no? Impeachment complaint laban kay VP Sara. Si Ginoong Voltaire Bohol, makakausap po natin. Sir Volt, magandang umaga po. Si Peter Atrica dito sa DZMM. Good morning, Sir Peter and Ms. Rica, and yeah, thank you for inviting. Our pleasure, sir. Salamat po. Thank you very much, sir. Ito, what do you make out of all this the impeachment trial na baka hindi mangyari sa Senado, 200 ang boboto sa lower house o inaasahang boboto sa lower house. In the meantime, nasa labas ng bansa si VP Sara and just couldn't care less about what happens. Oh, how do you read all these? It's we have to remember that last year we attempted to do the same thing, no? There was supposedly an impeachment process or impeachment trial na dapat naganap na last year. Kaya lang nagkaroon po tayo ng problema sa interpretasyon ng fourth tweet ata, no? Biglang nagkalituhan po tayong lahat dyan at iba ho yung naging interpretasyon ng Senate President nung isang taon. At awa ng Diyos, medyo magandang-ganda naman ang lagay or interpretation ng current Senate President na si Tito Soto. Ako, para po sa ATOM, we have always been a group that stood by the legacy or the all those legacy that we fought for in 1986 during People Power. Malaki po ang naging, kumbaga, ang nagawa ng mamamayang Pilipino nung panahon na yon. Ngunit, meron din pong pagkukulang yung after the 1986 People Power. Walang nakulong, walang accountability. In fact, yung tinatawag na, the Marcos Romualdez conjugal dictatorship, wala naman po nakulong, even the cronies. And I think what is happening right now is very imperative na mangyari. In fact, sobrang late na to. Dapat last year pa lang nangyari na po ito at naituloy na sana yung trial. Kami po naman sa ATOM, we don't see, we're not into partisan politics right now. We're just after the values of the Constitution. Ano ba yung nakalagay sa Constitution? Sundin natin. Yeah. Wag naman natin baguhin yung mga interpretasyon natin just to suit our own political, of course, yung mga ating mga adhikain politically. To be fair, nung panahon po ni Pangulong Pinoy, may mga nakulong. Oh yeah, let me correct. Yes. Yeah, let me correct myself. Tama naman po 'yan. At in fact, maganda po sana yung simula na 'yon. Huwag po natin kalimutan, there was a time na President Noynoy decided to took it upon himself to actually continue the fight, no? Yung unfinished fight of 1986, parang tinuloy niya in a way. But the problem is after that, when a new administration took over, medyo pinakawalan po. So yung mga big fishes, yan po ang nakakawala ngayon. Parang po yun ang story of our life as a Filipino. Di ho ba? Tama. Nakakatuwang pakinggan pero ang sakit maramdaman yung tinatawag na, alam nyo, weather lang yan. Ganon di tama po ba? Po yan. Opo. So, in the meantime, ito pong nangyayari ngayon, no, na in the midst of itong napakatinding impeachment trial na ito, di po ba? Or magkakaroon ng impeachment trial, sa mga survey, abay nangunguna pa rin nangunguna pa rin si Inday. Yes. Parang wala namang pakialam yata mga Pilipino Well, I think meron namang konting development in a way because first of all, meron pong lumabas na survey din a few weeks ago na more than 50% or 50% at least or more than mga Pilipino in favor of the impeachment process to continue. Kasi nga po bitin ng mga Pilipino last year palagay ko dapat matuloy na to at tayo nagpapasalamat naman sa mga initial na news na nakukuha natin sa Kongreso na mukhang 200 ang pipirma. Ngayon yung regarding po sa popularity sa surveys, there is some developments also dahil medyo humahabol ata yung ibang mga contenders, the other contenders kung titingnan po natin unti-unti. Yeah, oo. Looking at what's happening naman po ngayon doon sa heat that this impeachment trial is receiving,
marami po ang naghihintay no na umabot na ito ng Senado only because of the issue of accountability na rin of the public use of funds. But the Vice President hanggang ngayon po ay naririnig natin sinasabi na wala pa rin pong pinanggagalingan, walang ebidensya ang mga complaint laban sa kanya. Pero hindi po siya humaharap on any other forum. What else can we do para nga po i-compel ang mga Vice Presidente na sagutin ang mga katanungan lagi niyang iniiwasan? Importante na matuloy po ito sa Senado. Ito nga po yung sinasabi rin po namin na kaya nga meron, I think there was an instance a couple of days ago na i-compare pa daw si Ninoy Aquino no, doon sa nangyayaring kung paano tinrato si Ninoy Aquino ng dictatorship ni Marcos Sr. noon ay parang ganun din daw yung nangyayari kay Vice Presidente yan, which we vehemently disagree kasi si Ninoy Aquino hindi po tinakbuhan yung kaso, hinarap po niya. At nakikita po natin ang pagkakaiba nun. I think the best way moving forward for the Vice President is really to let the process proceed. You know? Gumulong na sana yung wheels of justice at mapapatunayan naman kung wala po siyang sala. Kung, ngayon, very confident po sila na walang basihan, yung mga lumalabas na mga evidences initially, dali natin sa Senado, baka pwedeng ma-prove na wala po siyang kasalanan, di ba? Kasi nasa Constitution naman po natin yan, fourth tweet. Pinapaalala lang po namin, yung fourth tweet, mauuso na naman yan, sigurado, in the coming weeks. Pag-uusapan na naman, magpapagawa na rin po kami ng mga t-shirt siguro na fourth tweet. Dapat may definition yung t-shirt. Yun nga po. Dapat marami, merong definition ng Supreme Court ng Senate. at saka Merriam-Webster. Isa pa yan. Nagkakalituhan tayo dyan sa fourth tweet ng Supreme Court din. No? Pero they have their own interpretation. Pero ako, ang wish lang po namin, I think, iba-iba po kasing branches of government, the legislative, and of course the judiciary. Sana there would be more spaces and elbow room na bigyan ang bawat branches. Like if Congress is doing something for the impeachment, baka the other branches should, mag-hand swap na lang muna tayo sana. Let the process, the whole process of all these different individual branches, makakilos na sarili nila. Hindi yung parang, di ba, nasa Constitution naman po natin yan. They're equal in a way. Ano pong panawagan ng ATOM sa mga senador po na nagsasabing haharangan nila yung impeachment trial bilang sila'y oposisyon at ito bilang oposisyon, ang kanilang trabaho ay mag-oppose at tumanggi nga na magkaroon pa at mag-convene ng impeachment court? Palagay ko siguro if they're going to just hadlangan ito just for the sake na hahadlangan lang at without any basis, yan ang hindi maganda. I think considering that they are part of the opposition right now, agree ako na as opposition, they should be, part of the checks and balance ng gobyerno natin. Pag may maling ginagawa yung majority, then they should be the one speaking out. Pero, kung hahadlangan lang ng hahadlangan, just for the sake na hadlangan, dahil kapartido ko to, at kitang-kita naman na may malakas na ebidensya, baka hindi ito makakabuti para sa atin. Narinig ko po kanina yung usapan ninyo about first world countries, di ba? Yeah. Baka matagal nang inaasaw ng mga Pilipino ito para sa bayan natin, pero baka dapat isipin natin, bakit nga ba hindi tayo nagiging first world? Palagay ko yung unang-una, the first step that we should do is to have true accountability. Yung malalaking isda, ikulong na po sana. At maproseso at mag-undergo sila ng trial. If they are proven to be innocent, then so be it, Pero itong impeachment is an important, sabi nga nila, this is take 2. Kumbaga episode 2, siguro naman hindi na to magiging trilogy, dapat sana ma-resolve na to this sequel ng impeachment at kailangan po ng bayan natin ito para mapatunayan po natin sa mga mamamayan na gumagana pa ho ang justice system natin na walang kinikilingan. Kaso, sabi nga nila, sadly, hindi natin alam kung ano kinabukasan itong impeachment na to sa Senado dahil mukhang sinabi na ni Senator Ping Lacson na baka nga daw hindi ma-constitute as an impeachment trial court ang Senado dahil may mga kokontra. What do you think? Importante po dito yung taong bayan.
Sa palagay ko, I mean, last year we saw how the people, hindi ito yung mga aktivista, yung mga pangkaraniwang mga Pilipino na lumabas sa kalye dahil sa outrage over the flood corruption kumbaga scandal. Etong impeachment, if you believe in the 1987 Constitution and the rule of law, na pantay-pantay dapat, hindi lang mahihirap ang kinukulong, hindi lang mahihirap ang kinakasuhan, magbantay po sana ang mamamayang Pilipino. Nasa atin po yung if we can pressure them to really, do their job. Kung nasa social media kayo, mag-post kayo, subaybayan po natin yung proseso. And if you see something wrong, mag-post po kayo. And mas maganda kung sumasama rin po tayo sa mga mobilizations, no, na maaaring maganap din, especially once the Senate accepts the articles of impeachment. Importante yung taong bayan dito. Kung babalikan po natin yung nangyari nung panahon ni President Estrada, it was the people who made things possible. Hinaharang din po ang proseso nun, but it was the people. It was the people who really made the difference and tinapos ang taong bayan. So nasa sa atin po yun. It's really up to us. If you want a country that is really, meron talagang true accountability in the future para alang-alang naman sa mga anak natin, sa mga apo natin, bigyan naman natin sila ng mas magandang bansa. Pero malaki din kasing porsyento ng ating mga kababayan, Sir Yes. Volt, somehow ang consciousness nila ay hindi mulat, no, sa mga nangyayari ngayon. Correct. Sa pagtingin nga, lalo na dito sa issues ng korupsyon na kinakaharap nga ng napakaraming opisyal natin. Ang Correct. hirap na idikta yan sa kanila eh. Pero educating our citizens, Education. how do Yeah, we do this? Alam nyo, whatever we can do maybe on social, isa pa yan, yung algorithm ng social media, napaka-tricky niyan, ha? Yung kung paano yung sistema gumagalaw, para bang may sarili-sarili tayong universe eh. Yung universe ng katotohanan, nakahiwalay din. Yung mga universe ng kasinungalingan, yung mga kababayan natin na nandoon sa universe ng kasinungalingan, nakakaawa rin naman, no? Yeah. Hindi nila nakikita yung katotohanan at more on fake news lang yung nakikita na ano sila. Pero again, yung usapin din ng education, importante rin. Maybe this is a long-term problem that should be resolved. Yung education at in fact, off topic ng konti, naglabas din ng atom ng statement regarding that Yes. possible changes of CHED and the Department of Education do sa curriculum ng history. We are so binabantayan din namin. Importante po yan yung kasaysayan kasi whatever you believe happened in the past in our country, malaking bagay yan sa nagiging desisyon ng bawat Pilipino moving forward. Parang ka nagta-time travel in a way kasi you believe ano man yung nangyari in the past for you, influences you a lot kung ano magiging decision mo going forward. Yeah, I think you hit the nail right on the head kasi yung family, education, religion. Totoo. 'Di ba? Kailangan magtulong-tulong lahat ito eh dahil Totoo. at ang paulit-ulit na istorya ng Pilipino is ba? Ano naman yung mga Ito na pinagboboto naman. ninyo? Oo. Ito po meron lang po akong maikling kwento. Kung maaalala po natin, last year ba yun or 2 years ago, yung South Korea, yung presidente nila nag-declare na martial law. Oh, Nabalita po yan. Ang bilis nun. Ang bilis lumabas ang taong bayan, di ba? Alam niyo po kung bakit gano'n. Tapos napakulong kagad. Ang bilis ng proseso ng accountability because the people there are well aware of their history. Sobrang yung quality ng education ng South Korea and they have a lot of museums that they send their children to. Yun dapat mangyari dito. Kaya importante. Maraming problema. In the meantime, we have to focus on this at least muna, no? Yung impeachment and let's make sure as a people na susundin ang mga leaders natin kung ano yung nasa Constitution. Huwag po tayong basta-basta magpapalito sa mga kanya-kanyang interpretasyon ng mga batas. Nakita po natin dito last year with the fourth tweet controversy. Yan. Okay. We'll leave it there for the meantime and I'm sure na magkakausap po tayo ulit. Sir Volt, maraming pong salamat. Thank you, Sir Vol. Thank you po, Peter and Rica. Ingat Maraming po. salamat. Good morning. Have a good day. Ginoong Voltaire Volt Bohol, President ng ATOM or August 21 Movement. And the time